Okay, good afternoon po mga kapatid. Sorry, umuwi po kami biglaan. Medyo hindi po maganda yung tiyan ko kanina. Pero ngayon po medyo okay na. So, i-record ko na lang po yung ating lecture ng second worship. So, purihin po ang Panginoon, tayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng system ng 777. So, ano ba yung 77 na yun? Balikan lang natin ng mabilis. 7 partisan, 7 journey, and 7 guideposts. So, tayo po ngayon ay nag-aaral sa 7 guideposts. Importante po na maunawaan natin ano ba yung meaning ng 7 guideposts para po malaman natin ano yung kahalagahan ng mga pinag-aaralan natin. So, ang meaning po ng guidepost is remain in the place of the word fulfillment and become my nature. So, dito po ine-emphasize na yung kahalagahan ng mga lugar na kung saan naganap yung dakilang kalooban ng Diyos. So, ang prayer natin dito palagi, Lord, tulungan niyo po ako na maranasan din po yung kasagutan na naranasan nila sa panahon ng mga disipulo o sa panahon ng mga tagasunod ni Jesus. So, sa panahon natin, tayo po yung tagasunod ni Jesus. So, meron pong 7 nilalaman ang 7 guideposts. Yung number 1 po, yun po yung Mount Calvary. Makikita po natin sa John chapter 19 verse 30. Evangelism began with Jesus' crucifixion at Mount Calvary, where He declared it is finished. So, babanggitin ko lang po yung mga pagkakasunod-sunod, pero sa mga previous na worship po natin, ay naipaliwanag na po natin yung mga patungkol po sa mga ganito. Kung meron po tayong hindi naintindihan, magtanong po tayo at sikapin natin na maunawaan yung ating mga pinag-aaralan. So, pangalawa po yung Mount Olives, Acts chapter 1 verse 3. After His resurrection, Jesus appeared to His disciples on Mount Olives. Di po ba? Teaching them about the kingdom of God and commissioned them to be His witness to the ends of the earth. So exactly ito rin po yung place na kung saan nag-ascend si Jesus at ibinigay niya po yung kanyang huling instruction. Ano po yung instruction niya? Wait for the Holy Spirit. Pangatlo po yung Mark's Upper Room sa Acts chapter 2 verse 1 to 4 to 7. The Holy Spirit descended on the disciple during Pentecost in Mark's Upper Room. So doon po sa Mark's Upper Room, lugar po yun na kung saan doon nila naranasan o doon nila tinanggap ang pagkapuspos ng banal na Espiritu. So ngayon, ano po ang nangyari pagkatapos na ang mga disipulo, mga tagasunod ni Jesus, napuspos po sila ng Holy Spirit. So dito na po nagsimula yung evangelism. Kaya po sa pang-apat, nakikita po natin dito yung Antioch Church sa Acts chapter 11 verse 19 to 30. The Antioch Church became a central hub for early Christian mission. Here, believers were first called Christian, and the church sent out missionaries like Paul and Barnabas, expanding the gospel to the Gentiles region. Di po ba? Kahapon po sa ating discipleship training, pinag-aralan natin yung Asia. Ano ba ang nangyari sa Asia? So, panglima, Asia, Acts chapter 13, verse 1 to 4. From Antioch, Paul and Barnabas were sent by the Holy Spirit on their missionary journey starting in Asia Minor. So, lahat po yan, yung pagkakasunod-sunod po na yan, ganyan po kung paanong kumilos ang Panginoon. Kaya dito po sa ating pang-anim, ito po yung Macedonia. Ano po ba nangyari sa Macedonia? Sa Macedonia chapter 16 verse 6 to 10, Paul received a vision directing him to Macedonia, marking the gospel entry to Europe. So yung panghuli po ay Acts chapter 19 verse 1 to 7 and verse 21. So ito po yung Roma naman. So na kung saan si Pablo po, ito po yung sarili niyang bayan. Paul's mission extended to Rome, the heart of the Roman Empire. Although initially in chains, kasi po nakakulong na po si Pablo sa mga panahon ito, no? Paul's ministry in Rome helped spread Christianity throughout the empire, solidifying the church's global reaches. So sa mga habang si Pablo po ay nakakulong, naituloy niya po yung mga pagsusulat ng kanyang mga epistle. So yan po yung 7 nilalaman ng 7 guideposts. Ngayon po tayo po ay nasa pang-anim, ito pong Macedonia. So ibabahagi ko lang po sa inyo ang mensahe na ito sa mabilis na paraan. So Macedonia chapter 16, Apostle Paul missionary journey to Macedonia, guiding a vision
Key event include Lydia's conversion and imprisonment and miraculous release of Paul and Silas and their jailer's conversion. This event illustrate how God guides, protects, and works through His people. So ano po ba exactly yung mga nangyari dito sa Macedonia? So bago po sila pumasok ng Macedonia, basically sila po ay nasa Asia. So doon po nung nasa panahon na yon, nakaranas po sila ng iba't ibang uri ng persecution. Gayunpaman, naging opportunity rin yung mga persecution na iyon para pumunta sila sa ibang lugar para mag-ibanghelyo, at yun nga po yung Macedonia. So unang punto po natin, discovering life turning point. Macedonia call ang pagtawag sa kanila sa Macedonia. So Paul's vision, a man in Macedonia, represent a turning point, directing his mission to be open God's guidance in our lives. So dito po kasi si Pablo po, nagkaroon po siya ng pangitain na kung saan merong tumatawag sa kanya mula sa Macedonia. So basically, iniimbitahan po si Paul sa Macedonia at doon po magpahayag ng mabuting balita. Sa panahon po na ito na po yung panahon na kung saan inuusig na po sila sa Asia. Kaya isang bagay na makikita natin dito, saan ba tayo tinuturo o nire-redirect ng Panginoon? Ang pinapakita po dito, bagamat ang mga hindi magagandang sitwasyon, ito po yung magli-lead sa atin sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, reflect on how God's direction has led to new path, revealing your purpose in His plan. So mga kapatid, tayo po maging bukas po yung mga mata natin, makita natin ano ba yung kalooban ng Diyos. Saan ka ba niya ba pinapapunta? Saan ka ba niya nililid? Dapat po sensitive po tayo doon para makita po natin na tayo po ay lumalakad sa kanyang kalooban. Pangalawang punto po natin, black door and open path. Tignan niyo po mabuti, no? Sa Asia po kasi nagsasarado na po yung mga pintuan. Gayunpaman, bagamat nagsasarado na po yung pintuan sa Asia, makikita natin nagbubukas naman po yung mga daanan. Galing po, ano? Dito, pintuan lang yung nagsara, pero makikita natin yung Diyos nagbubukas po ng mga bagong daanan o tinatawag nating opportunities. Sabi dito, closed door in Asia. Makikita po natin sa Acts chapter 16 verse 6 to 7. The Holy Spirit prevent Paul from preaching in Asia, guiding him to Macedonia instead. Obstacles can be God's way of leading us to be a better opportunities. Kaya mga kapatid, kapag po may nagsasaradong pintuan sa inyo, hindi po yun hindi po yun pahirap o pasakit. Hindi po yun curse. Uncover nyo po doon ano ang kalooban ng Diyos, bakit may nagsasara. Para po sa mga mananampalataya, ang Diyos lagi pong may hinandang. Hindi lang pintuan, daraanan po, sabi dito. Kaya po dito na po nagsimula ang pag-iibanghelyo o paglipat nila doon po sa Macedonia. Sabi dito, trust that obstacles may be God's way of guiding you to be a better path. So tayo po, mahanap po natin yung better path na inihanda po ng Lord para sa atin. Pangatlong punto po natin, preparing absolute disciple. Si Pablo po, nakakahanga po yung kanyang ministry kasi kahit saan po siya magpunta, talagang nakakapag-establish po siya ng mga disciples. So tayo din po, minsan sa buhay natin tagasunod lang tayo, follower lang tayo. Pero habang sinasanay tayo ng Lord, ginagawa niya tayong leader. Ngayon po, marami na sa atin leader na tayo. Ang panahon na po natin ngayon, magsanayin na po yung mga remnant or hanapin natin yung mga hinangdang disciple ng Lord sa field para naman po sila ang magpatuloy ng gawain. So dito po sa Macedonia, makikita natin yung conversion po ni Lydia. Si Lydia po, siya po ay isang business person na kung saan naintindihan niya po yung mabuting balita at may mga katibayan po na siya po ay disciple. So dito makikita natin talagang sa pagmimisyon ni Paul dito sa Macedonia, tinulungan po siya ni Lydia. So doon pa siya tumutuloy kay Lydia, pinuprovide ni Lydia lahat ng pangangailangan during his ministry. So napakalaki po ng naging part ni Lydia dito po sa Macedonia. So sabi dito, Lydia becomes the first convert in Macedonia. Siya po ang kauna-unahang naging Kristiyano mula po sa Macedonia, fully committing to God's mission and dedication required to be a true disciple. So paano natin malalaman kung tunay na disciple ba yung na-meet natin? Dapat po meron siyang dedikasyon sa kanyang ginagawa, especially po sa gawain ng Panginoon. Meron siyang commitment.
Sabi dito, assess your commitment to serving God as a true discipleship requires complete dedication. Nawa po tayo po i-dedicate po natin yung buhay natin na kung saan sa lahat ng gagawin natin, i-connecta po natin sa pagmi-mission. Wala pong ibang mensaheng binibigay sa atin kung di yun, paulit-ulit. Mission, pag-iibanghelyo, tanging si Kristo. Nawa po doon lang po umiikot yung buhay natin sapagkat yun po ang naisin ng Diyos para sa atin. So, pang-apat po, healing diseases beyond human ability. Sa panahon po na ito, sa Macedonia po makikita natin, meron pong mga tao na may mga karamdaman na kahit na ano pong gawin ng mga manggagamot sa kanilang panahon, hindi po nila masolusyonan yung kanyang karamdaman. So dito po makikita natin, deliverance of the slave girl. So meron po ditong babae na possess po, sinasaniban po ng masamang espiritu, demonstrating yung kaya po dito po na-demonstrate yung kapangyarihan ng Diyos at napagaling niya po itong babaeng ito. Ito pong mga ganitong katibayan ang nagbigay din po o nagpalakas doon po sa mga testimony ni Apostol Pablo habang siya po ay nagbi-ministry. So makikita natin talagang andun po dahil sa kanyang pananampalataya, dakilang mga bagay po ang nangyari sa kanyang kapanahunan. So we pray na tayo rin po ay ganito rin po exactly yung maranasan natin at maging patotoo po tayo sa mga taong nakasalamuhan natin. So gamitin po natin yung authority natin to drive out all the forces of all the work of Satan sa buhay natin, pamilya natin, nasaan man tayo ay itindig natin ang bartisan ng Panginoong Jesus. So sabi dito, place your faith in Christ for healing. So sa mga may karamdaman, may kahirapan, anumang sitwasyon, magkaroon po tayo ng pananampalataya na may gagawin po ang Diyos. Sabi rito, especially in impossible situation. Sa mga tagpupukasan nito, talagang ang konklusyon na po ng mga tao manggagamot sa kanyang panahon, wala nang pag-asa. Hanggang doon na lang. Kasi parang sinubukan, ginawa na lahat ng pwede nang magawa. Wala, hindi epektibo. So, kaya beyond human ability, yung pananampalataya po ni Apostol Pablo, yun po yung nagpalaya at nagpagaling sa babaeng sinasapian. So, panglima po, sabi dito, establishing a spiritual stronghold. Kapag sinabi po nating stronghold, ito po yung mga bagay na humahawak. Halimbawa, bawat isa po sa atin kasi merong stronghold. Pag sinabing stronghold, ito yung bagay na humahawak sa'yo na hindi mo kayang pagtagumpayan on your own. Pero dito po, kabaligtaran po yung sinasabi ng salita ng Diyos, establishing a spiritual stronghold. Pag sinabing spiritual stronghold, hinahayaan mo malayang makakilos ang Panginoon at ginagapos nito ang lahat ng uri ng pagkilos ng diablo. So tignan po natin, meron pong senaryo dito sa Acts chapter 16 verse 25 to 34. Ito pong si Pablo at ang kanyang team na si Silas, sila po ay nakulong. So basta po kahit saan po sila magpahayag ng salita ng Diyos kasi talagang hindi nila maiwasan, nasisagasaan po nila yung mga maling katuruan. At syempre po yung government sa panahon na yun, hindi nila basta-basta tatanggapin yung mga tinuturo ng mga disciples. Kaya ang naging ending po, nagagalit sa kanila, binabato sila, pinapaalis sila, hanggang iba nga talagang ipinapakulong pa sila. At yung pinakamatindi, yung mga naranasan ng ibang mga disciples, pinapatay po talaga sila. So dito po nakulong po si Paul at Silas. Despite imprisonment, their faith led to miraculous earthquake. Tignan niyo po dahil sa kanilang pananampalataya, nagkaroon daw po ng napakalakas na earthquake. So sa pag-aaral makikita natin, ang ginawa lang po ng dalawang ito ay umawit lang po sila at nagpuri sa Panginoon at nanalangin. Ganun po Pero dahil sa kanilang pananampalataya, even po yung guard na nagbabantay doon sa kanila, kasi po nung nag-earthquake, nagiba po kasi yung mga kulungan, nakalas po yung kanilang mga tanikala. Parang gusto nang magpakamatay na nagbabantay kasi nakatakas sila. Pero hindi po sabi nandito lang kami. Parang ganun po yung senaryo. Pero nanampalataya po dahil yung nagbabantay po sa kanila, na-realize nila na itong dalawang taong ito, si Paul at si Silas, talagang kasama nila yung Diyos. Kaya nga sa panahon na yun, the power of strong faith even in trials. So, nakulong ka man, nahihirapan ka man, may karamdaman ka man, anuman sitwasyon mo, kung magtitiwala ka sa Panginoon, malayang makakakilos ang Panginoon. Kaya sabi nito, establish a spiritual stronghold. Strengthen your faith to the inspired others and stand in any trial. So nagpapalakas ka ng pananampalataya mo, hindi lang para sa sarili mo.
magbe-benefit din po dito yung mga taong nakakasalamuha mo. Kapag malakas ang pananampalataya mo, mahahawaan mo sila ng ganitong espiritu at sila rin ay lalakas. Kagandahan pa nito, kahit na anong trials ang dumating sa'yo, ikaw ay magiging matagumpay. So para po sa ating konklusyon, para po maranasan natin ang mga bagay na ito, pumasok po tayo sa 24 oras na panalangin. Kapag tayo po ay laging nananalangin, darating po sa atin ang 25 hours na kasagutan. Kapag dumating po sa atin ang 25 hours na kasagutan, darating po sa atin ang eternity. So hindi lang mo lang magiging routine lahat ng ginagawa mo, pagbubulay, pananalangin, pag-iibanghelyo, lahat ito ay magiging bahagi na ng buhay mo. So magi-enjoy ka habang ginagawa mo to kasi naintindihan mo yung purpose ng Panginoon. So, bakit mo to ginagawa? So pangwakas po, sabi dito, Acts chapter 16 teaches how God led, protect, and empower His people. So yung Lord po, ini-improve niya po tayo, pinapalakas niya po tayo, dine-develop niya po tayo para po magawa natin ng tama yung pagmimisyon. Find your life's turning point. Hanapin niyo po mga kapatid yung turning point ng buhay niyo. Kahit minsan parang down na tayo, pero yun po yung opportunity. Hanapin natin yung guidance, saan ka ba nililid ng Panginoon. At isa pa, tayo po ng mga mananampalataya, tunay na mag-commit tayo sa Lord. Tanggalin na natin yung mga maling kaisipan natin na kagaya nga ng mensahe kaninang umaga. Huwag na natin i-compare yung sarili natin sa iba. Merong ikaw mismo, sinet apart ka na ng Lord, meron kang special mission. So seek Christ, healing, and power. Hanapin mo yung kapangyarihan ng Diyos na magpapagaling sa iyo. So lahat tayo, may kanya-kanya tayong spiritual problem na kung saan nagdulot nito nung tayo ay nahiwalay sa Panginoon. So gayon pa man, magkaroon tayo ng pananampalataya, magkaroon ng transformation yung buhay natin. Para saan? Para saan lahat ng pagpapalakas, pag-aaral, pagtatrabaho na ginagawa natin? Para sa misyon. Para sa misyon. Para sa misyon. Nagpapala kita sa pangalan ni Jesus at maging pagpapala ka rin patungo sa ibang tao. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong salita na patuloy na nahayag sa amin. Tunay nga po na ikaw ay mabuti at dakila. Salamat Panginoon sa araw na ito sapagkat ikaw ay patuloy na nangungusap sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. Nawa Panginoon, kami po ay maging mapaghanda, maging mapagbantay, at masabik po kami sa iyong muling pagbabalik. Maging sa hapong ito, sa mensahe po na binigay niyo po sa amin. Salamat po sapagkat kami ina-encourage ninyo na maganap din sa amin ang iyong salita kung paano pong naganap sa kanilang panahon. Lord, tulungan niyo po kami na makita lagi ang inyong kalooban. Sa panahon po ni Pablo, bagamat sila po ay inuusig sa Asia, Panginoon, ito po ay naging opportunity para maging bukas po, makita nila ang kalooban nyo, na ibahagi din po ang salita ng Diyos sa Macedonia. Doon sa lugar na yun, O Diyos, naranasan po nilang pananampalataya, kagalingan, pag-asa, pagpapalayas ng demonyo, at naganap ang pag-iibanghelyo. We pray, Panginoon, na maganap din po ito sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po kami at maging daluyan po kami ng pagpapala patungo sa ibang tao. Pinupuri ka po namin at sinasamba, alalahanin niyo pong bawat isa sa amin. Maging isang linggong darating ay maging patutuo po kami na kasama ka namin. Lord, salamat po. Give us victory. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Kristo.